Ang bunso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Hindi na namin Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam. Kahit pakapamilya ko. Brother, nadinig mo yung discussion? Pasensya, hindi ko alam. Ikaw ang legal officer dito. Brother, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako. Alam mo naman eh. Kaya lang ako pumunta dito. Ayan, oh. Prangkisa, oh. Brother, good morning. Brother, good morning. Ay, good morning po. Paano nakakalabas tong mga to? Lalabas po muna yung nasa harap. Ang hirap, no? Ano? Siya man driver? Morning. Ano yan? Ha? Laka? Basta ano? Brother, good morning. Punta ako kay Director. Dapat yata po. Boss. Brother, may enforcer kayong matchaong. Matchaong niya, sir. Patawag niyo. Okay. Halika, brother. Good morning. Brother, good morning. Kumusta? Long time no kasi. Hindi naman may driver lang na dumulog sa amin. Sige, sir. Halika, brother. Morning po. Morning po, Sir, sir. po. Pagkalita po Nandiyan na na ba yung enforcer ninyo? Yeah po, si Machao. Sinong ating adjudicator? Si Sir Adrian. Ito po. I-request ko yung presence ninyo. Kasi brothers, alam nyo, pag may dumulog sa aming opisina, nakita namin na may mali nga Apo. sa apprehension. Yes. Hindi kami nag-a-advise mag-contest. Kasi katulad niya, taga Bicol. Galing pang Bicol Albay. Nahuli ng enforcer ninyo. Bakit ko i-advise mag-contest? A-absent sa trabaho. Mag-schedule ng hearing. Mag-schedule kay brother ng release ng resolution. After nakita ninyo, mali ang apprehension, cancel ang huli. Hindi babayaran ang danyos. Hindi pinaparusahan ng enforcer na nakitang nagkasala. So, lalong malulubog sa perwisyo. No? Brother Matt. Kaharap ko yung magagaling na LTO personnel. Mas magaling ka po. Si Brother Hans, tsaka si adjudicator. May documents naman dito. Siyempre, evaluate nyo. Brother Hans, yung driver, ang minamaneho, bus, meron siyang, yung boss niya, may application sa extension Okay po. hanggang 2017. Hindi yun ang question dyan. Kung sasang-ayon kayo, nakikita nating mali. Brother, ang nakalagay sa kanyang prangkisa, Pasay City, Tabaco City, Albay. No. Okay. May kulatilya with authority to convey passengers to Cubao. Okay. Ang sabi ito, kaya nga ni-request ko yung presence ninyo para ma-resolve agad. Kasi nakita ko naman yung previous experience ko. Pag nakita ninyong mali ang apprehension, immediately, na-actionan nyo agad. No? Brother, pag mali yung sinabi ko, base sa kwento ng driver, kumontra ka ha. Nagbaba siya ng pasahero sa Pasay. Ang inilagay ng enforcer po ninyo, one passenger drop sa Pasay. Nagbaba siya ng pasahero. At ang sabi daw ng enforcer ng LTO, hindi ka pwedeng magbaba dyan. Dapat Pasay ka sa Cubao. Cubao. Tama ba? Nahuli mo siya, nagbaba ng pasahero sa Pasay, sa Rotonda. Tama?
Tama po yung ano. Oh. Kaya mo tinikitan, ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon. Dapat sa Cubao siya magbababa. Tama? Ang ano, Hindi, ang tanong ko sa'yo. Hinuli mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Opo. Eh, ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po, sir. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko po, authorized na magbaba ng, kasi regarding po sa provincial basis po, sir. Oh. Regarding po to sa Memorandum Circular 2019-001, sir. Oh. Ang pagbababa po ng pasahero sa limang provincial bus, sir, doon po babawat ng bababa, sir, sa PITX po. Sa, PITX. Para niya kayo, ano, Ibig mong sabihin, hindi siya authorized magbaba sa Pasay. opo. Brother, adjudicator, ang linaw-linaw niyan, route, Pasay, Tabaco City, Albay, Bayaquirino Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Tinikita niya, dahil ang gusto niya sabihin, doon lang siya pwedeng mababasaan Sa Paranaque, sa PITX po, sir. sa PITX. Opo. May terminal kayo sa Pasay? Mayroon po, sir. Saan? Sa Dun Aldrin po. Hmm. Sa dating Gold Line Terminal po yun, sir. Malapit dito. Sa tapat po mismo, sir. Tapat ng binabaan mismo. po. Oh. Saan ka pa, sir? Galing pong Bicol, Tabaco po. Ang linaw, brother. Oh, baka ito si Brother Hans, oh. Sa franchise po, okay na. Wala naman Oh. question. Oh, malinaw. Pasay. Hindi in-indicate dito na exact position, exact location. Magkano ang multa ng pag out of line considered colorum kung 1 million? Opo. Oh. Brother, walang nakalagay na specific eh. Pasay City, Tabaco City, Albay. Tapos tinikitan mo, out of line. 1 million ang multa nito. Bali po kasi, sir. Oh. Doon po, Taka muna, ilan taon ka na sa service? 7 years, sir. 7 years. Adjudicator, hawakan mo ang papel. Kung i-check na rin namin siya, no, kung talaga naman tama si sir, outright dismiss na namin para regarding sa... Kasi ito, brother, ang mabigat dito. Nahuli siya ng July 23. And ngayon is 30. 1 week na. Opo. 1 week na siyang walang hanap buhay. 1 week nang nakagarahe ang bus. Brother, with all due respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige ko, wala namang problema regarding sa presyo na kung talaga mali si yung portion natin, tutulungan naman. Hindi, ang gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo, kapatid? 4 po. 4. 2 college po. 2 college. 7 araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Hindi na namin po. Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam. Kahit pakapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Yan o. Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito kung alam kong tagilid ang laban eh. Kasi wasting time. Yes po. Yan o. Nandyan sa ano. Hindi, okay na po. Naiintindihan ko yan. 31. Ano sinasabi mo? Na memo na ano? Regarding po dun, sir, sa ano, mga provincial buses po na allowed lang po silang magbaba ng pasero. Doon po, sir, sa PITX pag magaling po ng south. Maging specific tayo, brother. May ito ba yung binabanggit mo?
Ito yung binabanggit mo. Opo. Itong naka-highlight binabanggit mo. O, basahin mo. Basahin mo para magkaintindihan na tayo. Brother Hans, Yes po. itong memorandum na itong binabanggit mo. Po. Brother, ito yung binabanggit niyang memorandum, yung galing sa'yo. Wala po. Sarong simana na po. Road Diyan sa amendment. dahil po nagpalo po kay nita. 2019. Ah, ito yung binabanggit mo, no? Naka-highlight dito, oh. Kubaw. Ang binabanggit ng enforcer natin, ito, oh. Basahin natin. All the routes of provincial buses coming from the north with terminals along EDSA are temporarily amended to end at Valenzuela Interim Terminal, and those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Cubao, Quezon City will end at Santa Rosa Interim Terminal, while those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Pasay City will end at Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX. Hindi sinabing magbaba sa PITX. Kumbaga, brother, yung ruta niya, yun yung ending Opo. line. Hindi, brother, sinabing doon siya magbababa sa PITX. Ang sinasabi, yung endpoint nung kanyang ruta. Sige, Kong, ayusin namin yan today. Pakisuyo, brother. Oo naman, Kong, walang No. problema. And ang request ko, after you evaluated all those documents, ito naman, di ko kilala siya walang personal Bigyan natin siya ng corresponding administrative sanction. Automatic naman yung Kong. Once na talagang liable siya sa wrong apprehension, ginagawa naman po di regional director natin. Mag-react ka nga, brother, kung tama interpretation ko dyan. Dito kasi, Kong, generally speaking, no, na automatically, pag nag-end ng route ka, gaba mo lahat yung pasero mo sa PITX. Hindi, pag si, Yung passenger, brother, Kong, kanin mismo sa yun, sa Bicol. Bicol po. binaba mo siya sa Pasay. So, ang ano po kayo to, sir, kasi bali, yung isa na natitira, doon lang po talaga pinakiusap sa amin nung galing Isla Pambira, Catanduanes yun. Nakiusap Kung sila. sa ano po, pinakids na sa amin ng nanay, na doon ibaba sa terminal namin sa Pasay. Kaya Brother, po, hindi po yung excuse me. bumaba sa ano. Hindi po yung Tingnan bumaba natin. sa PITX. May terminal sila sa Pasay, Opo. no? Ang Apo, binabaan mismong tapat. Tapat po, sir, mismo ng terminal. Wala naman akong question kung Yes. Dito lang Wala naman, brother, sinabi dyan na siya doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Opo, wala naman dito. Walang sinabi. Ang sinabi, brother, parang ganito yun Yung sasakyan niya from Bicol hanggang dito lang. Siya pwede. Walang sinabi dyan, sa PITX ka lang pwedeng magbaba. And at the same time, may terminal sila doon sa Pasay na kung saan doon siya nagbaba sa tapat mismo. So, pag pinagbangga-bangga natin, brothers, yung memo, yung approved franchise, Yan ang problem natin. Approved franchise and the memo. Yung memo, yung franchise na kasi 2016 issue. So, ang kanyang prangkisa, expired, di ba? May request siyang extension. Opo, no problem. Nabanggit mo, no? No question dyan, sir. Hindi, nabanggit mo Dahil nga, sa punto na yan, ang problema sa parte ng LTFRB. Bakit? 2019 pa sila nag-apply ng extension. Hanggang ngayon, nakabinbin, di natin alam sa LTFRB. Ngayon, nakausap ko si Asik Bigor Mendoza at napakabuti naman, naglabas ng memo na kapag ikaw ay may prangkisa, nag-apply ka ng extension, considered valid. So, wala tayong pag-uusapan sa prangkisa. Wala naman. Oo. Ngayon, brother, yung sinasabi ng enforcer natin, yung memorandum, wala kang makikita dyan na specifically mention na sila doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Much more,
may terminal pala sila doon sa Pasay kung saan doon siya nagbaba sa tapat. Nakakuha naman. Sige. Ibabangga natin sa 1 million pesos na violation kung out of line siya. Grabe, pag ganyan na talaga ang usapan, ano? Hindi na tama talaga. Base sa prangkisa, base sa memo na 2019, hinihiling ko kapatid sa ngalan ng public service, i-resolve ninyo within the day. Ha? Gagawin na. Dala namin lahat sa illegal. Sa legal, no? Ayaw po na. Sa proseso. Ano? Pero adjudicator ka, di ba? Yes po. I-interdict namin sa idadaan po namin sa legal po. Tama, sa legal, oo. Kaya ko lang with Kasi all... more on pa tayo sa papers. Yes. Oo. So, iwanan ko ito. Ipapatawag nyo yung legal and concerned officers. Opo. Oo, kasi itong atin, informal. Hindi ka pwedeng maglabas ng resolution base sa ating discussion. Makuha naman po tayo. Oo. So, itong documents na to, May temporary operators permit na eh. tama. Countable sila. Tama, di ba? Oo. Kapatid, payong kapatid ha, ayusin mo, kawawa ang nabibiktima eh. 1 week ng gutom pamilya nito. Walang hanap buhay. Ang sweldo, 1,600. Bicol, Pasay, to Bicol. So, 1,600 babawasin pa yung pagkain doon. Ilang oras ba biyahe mo lagi? Nasa ano na sir, hindi na nadadala sa 12. Umaabot na kaming minsan 14 hours dahil sa sobrang Doktor mo, ano? daming Okay sasakyan. naman. Okay naman po sir. So, pag titingnan mo, brother, almost 3 days na yun eh. Opo. Opo. So, 3 days, kumikita lang siya ng halos 500. Ang bigat. Si-settle namin today po. Oo. With the help of legal namin. Oo, paso. Nandiyan ba yung legal officer ninyo? Yan naman po. Dalawa po. Oh, nandito pala itong mga gwapong legal officers. Brother, nadinig mo yung discussion? Yes, pasensya, hindi ko alam. Ikaw ang legal officer dito. Brother, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako. Alam mo naman eh. Kaya lang ako pumunta dito. Ayan oh. Prangkisa oh. Route, Pasay City, Tabaco City, Albay. With authority to convey passengers. Ang kino-question ng ating enforcer, allegedly, dapat doon sa Cubao siya nagbaba. Yun ang kwento ng driver. O ikipagpalagay na hindi yun ang totoo. May sinasabi siyang memo na dapat sa PITX nagbaba. Yung memo, brother, hindi sinabing doon siya dapat magbaba. Yun yung end point ng kanyang travel. Sige ko, narinig ko naman ka. Oo. Tapos nagbaba yung driver doon sa Pasay, wherein may terminal sila doon mismo sa tapat. 1 million ang multa nito, napakabigat. Tapos hindi ko alam, brother, kung updated ka dito. Alam mo yan. Alam mo to. Also. Kanino ko ito iiwanan? Dito lang kung kami na ba? Ikaw nang bahala. Ang request ko lang, brother, alam ko busy kayo, lablo pa, binaha kayo. Ang special request ko lang on behalf of the driver and his family, ma-resolve Yes, ko today. today. Para hindi naman maano yung servisyo, ano? Kawawa naman yung driver, taga Bicol. Sino taga Bicol dito? Ayan o. Oh, brother! Ito ang best friend ko. Hindi ko na lang kukwento sa inyo kung ba't ko naging best friend dyan. Brother, confidential yun, ano? Thank you. Oh, Kami na bahala ko. Kayo nang bahala. Salamat sa oras nyo, ha.